lumikha ng langit at lupa. Bundok, ilog at dagat, ikaw ang gumawa. Sa laraw at wangis mo, tao ay ginawa. Pinamahala sa lahat ng iyong nilikha. Subalit isang araw, tao'y nagkasala. Kanyang sinuway ang iyong salita. Gumawa ng sariling paraan upang pagtakpan kanilang kahubaran. Walang ibang dapat gawin, sa puso ika'y kilalanin. Sampalatayanan at tanggapin, pagsisihan kasalanan namin. Ikaw ang Diyos na may lalang, umibig, nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa puso ko ika'y nananahan, sa pangako mo kami mananangan. Ngunit hindi sapat mabubuting gawa, pagpapakabanal, pagtulong sa kapwa. Hindi nakaabot sa kalwalhatian mo. Lahat ng mga ito'y basahan lang sa'yo. Walang ibang dapat gawin, sa puso ika'y kilalanin. Sampalatayanan at tanggapin, pagsisihan kasalanan namin. Ikaw ang Diyos na may lalang, umibig, nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa puso ko ika'y nananahan, sa pangako mo kami mananangan. Ikaw ang Diyos na may lalang, umibig, nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa puso ko ika'y nananahan, sa pangako mo kami mananangan. Ikaw ang Diyos na may lalang.
Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po nagpapasalamat sa ating Panginoon na meron muli tayong pagkakataon at kalayaan upang ating pong pag-aralan ang kanyang mga salita. Tayo muna po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Ang naming makapangyarihan sa lahat, Diyos na may likha ng langit at lupa, kami po'y nagpapasalamat sa panibagong buhay at kalakasan at sa pagkakataon na ito na amin pong mapapag-aralan ng inyong pong mga salita. Palain niyo pa yung mga salita, niyo po inyong turuan at kausapin. Ito po yung aming samot dalangin in Jesus' name. Amen. Christ the way, the truth, the light. Gandang umaga po kay Sister Edith at magiging Pastor Boyd yan sa Pangil, Laguna. They reveal Christ Good faithfully. morning din kay Sister Nida. In His name, life is given. Kay Brother Carlito Ventura, magandang Eternal umaga. life. The Mga hope kapatira natin of diyan heaven. sa Priya, sa Kalamba, magandang umaga po. Pati sa mga kapatira natin diyan po sa Bicol, sa Licon, Albay, at sa Pili, Camarines Sur. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Dito na po tayo sa Psalms chapter 89 at mula po sa verse 11 hanggang verse 29 yung ating pong titingnan. Medyo mahaba-haba. Verse 11 hanggang verse 29. At basahin ko lang po itong verse 11. Ito ang sabi ng Bible. The heavens are thine, the earth also is thine. As for the world and the fullness thereof, thou hast founded them. Amen. Ang Diyos po magpala sa kanyang mga salita na ating pong pagbubulayan ngayon pong umaga. At dito po mula sa verse 11 hanggang verse 29, dito po ay pinakikita ng Panginoon. Good morning po kay Pastor Edgar Alan Basco. Pinakikita po dito ng Panginoon yung pag-establish ng trono ni David. The Lord will establish the throne of David in power and majesty. Ito po yan. Mula sa verse 11 at hanggang verse 29. At ano po yung mga bagay na makikita natin dito? Una, the Lord is able to keep His promise. Yung kanyang Davidic covenant, yung kanyang pangako at tipan kay David, ay siya po able, may kakayanan na panghawakan o ingatan o tuparin yung kanyang mga pinangako. Alam niyo po, maraming pangako ang Diyos at ito po totoo na mapapangyari niya at papapangyarihin niya. Marami siyang mga pinangako sa salita ng Diyos sa Biblia at dito po yung mangyayari. May mga pangako na ang Panginoon na napangyari na niya, tinupad na niya, at may mga pangako pa na ating pong hinihintay, kagaya na nga lang ng kanyang pagbabalik. Kaya ito po ay mangyayari, magaganap, at ang sa atin po, tayo po bilang mga anak ng Diyos, ang ating gagawin lang ay maghintay. At habang tayo naghihintay sa pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako,
ay huwag tayong magsawa, huwag tayong mapagod na paglingkuran siya. Ngayon po dito, sabi doon sa verse 11, the heavens are thine, the earth also is thine. As for the world and the fullness thereof, thou hast founded them. Verse 12, the north and the south thou hast created them. Tabor and Hermon shall rejoice in thy name. The Lord is able to keep his promise because he is the creator and owner of all. Kaya nga po kaya niyang tuparin, tupdin yung kanyang mga pinangako dahil siya naman ang may likha ng lahat. Opo, siyang may gawa ng lahat ng bagay, yung lahat ng ating nakikita at maging sa atin pong mga buhay. Maging sa atin, siyang lumikha ng sanglibutan, siyang lumikha ng lahat ng naandito sa mundo, sa daigdig, at siyang lumikha sa mga tao, sa tao. Kaya itong ating usapan o pinag-aaralan ay kaya ng Diyos na tuparin dahil siya naman ang may gawa nito. Siyang may likha sa lahat ng bagay. He is the creator and owner of all. Hindi lang siyang may likha, kundi siya rin po ang may-ari. Minsan itong nakakalimutan ng maraming mananampalataya. Kaya parang naandun yung panlalamig, minsan naandun yung panghihina dahil nakalimutan na ang Diyos naman ang may-ari. Kapag dumarating tayo sa mga kalalagayan na hindi natin nagugustuhan, minsan nakakalimutan natin na kaya naman tuparin yung kanyang pangako dahil siya naman ang may gawa, siya ang may likha at siya rin naman ang may-ari. Ito yung nakakalimutan natin na ang lahat ng bagay pag-aari ng Diyos. Ano mang bagay na meron tayo, hindi naman sa atin. Yung mga material na bagay na meron tayo, sabihin man natin, pinagtrabahuhan natin, pinagpagalan natin, pero hindi yan sa atin. Ang tunay na may-ari ang Diyos. Yung kalakasan na meron tayo, hindi talaga sa atin. Ang may-ari ay ang Diyos. Ang buhay na meron tayo, hindi naman po sa atin ang Diyos. Kaya nga minsan nakakapagtaka at may mga mananampalataya na para mga inaangkin na niya yung mga bagay na meron siya at nakalimutan na niya na ito pinagkatiwala ng Diyos para makapagbigay din at magamit din sa pagpupuri sa Diyos. Minsan, ultimo, kahit mga lingkod ng Diyos, yung mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos ay inaangkin na rin. Alam po, kahit sa mga mangaral, mga kapastoran, may mga naririnig ako at may mga nakikita lang naman ako na para bang ang dating ay yung ministeryo ay kapag-aari nila. Pag-aari po yan ng Diyos. Ang tao ay hindi pag-aari ng ang miyembro o mga mananampalataya hindi pag-aari ng pastor. Ito'y pag-aari ng Diyos. At ultimong ang ating buong buhay, pag-aari ng Diyos. Kaya dito po, pinakita lang dito ng Panginoon na kaya niya natuparin yung kanyang mga pangako dahil dahil siya ang may likha at siya ang may-ari ng lahat. The heavens are thine, ang sabi dito. The earth also is thine. As for the world and the fullness thereof, maging ang lahat, ang daigdig at ang lahat ng naririto. Sabi niya, thou hast founded them. Ikaw ang naglikha. Ikaw ang nagtatag. Verse 12, the north and the south thou hast created them. Tabor and Hermon shall rejoice in thy name. Ngayon, kung ang Diyos ang naglikha, ang nagtatag, siya rin ang nagmamay-ari. Verse 13, thou hast a mighty arm, strong is thy hand, and high is thy right hand. Hindi lang he is able, the Lord is able to keep his promise because he is the creator and owner of all. The Lord is able to keep his promise because he has a strong right hand. He has a strong hand. Ito sabi ng verse 13, thou hast a mighty arm. Thou hast a mighty arm, strong is thy hand. Diba? Meron kang makapangyarihang mga bisig.
malakas ang iyong kamay. Ito sinasabi sa verse 13. Kaya kaya niyang tuparin. Naalala niyo po ba yung yung sinabi ng Panginoon, di ba? Is the Lord's hand wax short? Maiksi baga ang kamay ng Diyos. Ano po, hindi po ganoon. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos para hindi maabot yung ating pong mga pangangailangan at hindi mapangyari yung kanyang mga pangako. He has a strong hand. Apo, kaya ano po, lahat ng pinangako niya, kaya niyang tuparin. Kaya dito po niya, ito po yung gagawin niya at ito yung kakayanan niya para ma-establish yung throne of David gamit ang kanyang kapangyarihan. Verse 14, justice and judgment are the habitation of thy throne, mercy and truth shall go before thy face. Justice and judgment, the throne established by God brings blessing and security. Naandun po yung pagtatatag, pagpapalakas, pagpapatibay ng trono ni David at gamit yung pagkakaloob ng Diyos ng mga pagpapala at seguridad. Ano po yung blessing ng Diyos? Sabi niya, thy justice and judgment are the habitation of thy throne. Mercy and truth shall go before thy face. Blessed is the people. Blessed is the people that know the joyful sound. They shall walk, O Lord, in the light of thy countenance. Naandun at nagiging masaya, mapalad itong bayan, yung mga tao. Ano po ito? Yung pong blessing ng Diyos na pinapakita doon sa mga tao, yung karakter ng kanyang action, righteousness and justice na andun, pinakikita ng Panginoon. Tapos sabi niya doon sa verse 16, in thy name shall they rejoice all the day, and in thy righteousness shall they be exalted. Righteousness, God's righteousness. Naandun yung justice, naandun din yung righteousness ng Panginoon. Kaya ito po yung blessing na alam po minsan sa atin, isa sa hindi natin nakikita na blessing ay yung pong righteousness ng Panginoon, yung justice and righteousness ng Panginoon sa ating pong buhay. Minsan, ang hinahangad natin, hinihingi natin, pinapanalangin natin pagpapala, mga material, yung mga bagay na gusto nating nahahawakan, nakikita, nagagamit. Hindi natin napapansin, hindi natin nare-recognize yung katuwiran ng Diyos na ito'y pagpapala ng Diyos sa atin. Napakalaking blessing yung tayo'y binihisa ng katuwiran ng Diyos. Kung kaya't ang Ama ay hindi tayo nakikita ang ating karumihan, kundi ang katuwiran ni Kristo. Verse 17, for thou art the glory of their strength, and in thy favor our horn shall be exalted. For the Lord is our defense, and the Holy One of Israel is our King. Diba? Nandun po yung security of God's strength and protection. Diba? The Lord is our strength, our defense. The Lord is our defense. Diba? Doon sa 70, sabi niya, thou art the glory of their strength, in thy favor our horn shall be exalted. Nandun yung strength, kalakasan ng Diyos, at nandun din yung protection sa verse 18, for the Lord is our defense. Diba? Yung security ng Panginoon. Kaya ano po
yung pong blessing, yung pag-establish ng Diyos ng kanyang trono ay gamit yung God's blessing and security. Ba? Ano yung blessing? Yung blessing ng righteousness and justice, loving kindness and truth ng Diyos. At nandun din yung blessing ng presence, yung presensya at favor ng Diyos. Ba, ito yung blessing. Ano yung security dito? Yung strength and protection. Alam niyo po, minsan akala ng tao, akala natin, kaya natin nagagawa yung mga bagay-bagay na ginagawa natin dahil sa sarili nating kalakasan. Yan po yung dahil sa kalakasan na binibigay ng Diyos. Akala minsan natin kaya tayo ay nakaabot sa ating kalalagayan, sa ating kapanahunan dahil sa tayo ay maingat. Hindi po, dahil po sa protection ng Diyos. Di ba? Kahit anong pag-iingat ang gagawin natin kung wala ang protection ng Diyos, pwede pa rin tayo mapahamak. Kahit gaano tayo kalakas kung wala yung kalakasan ng Diyos, hindi natin magagawa yung mga bagay-bagay na ating pong ginagawa. Kaya ito po yung yung magandang security o seguridad, katiyakan na meron tayo ay yung kalakasan ng Diyos at protection ng Diyos na nasa sa atin bilang kanyang mga anak. At paano po pinakita ng Diyos yung kanyang yung kanyang covenant kay David. Opo, in the Vedic covenant. Ang sabi doon sa verse 19, "Then thou spakest in vision to thy Holy One, and said, I have laid help upon one that is mighty. I have exalted one chosen out of the people. I have found David, my servant, with my holy oil have I anointed him." Ba? Mismong pinili ay si David, the selection of David. Alam natin yung kwento kung paano si David ay hinirang ng Diyos. Nung inutusan niya si Prophet Samuel, sabi niya, pumunta ka sa sangbahayan ni Jesse dahil isa sa kanyang mga anak ay aking pinili para maging hari ng Israel. Alam po, nung pinapila ni Jesse yung kanyang mga anak simula doon sa panganay, nung nakita na agad ni Samuel, sabi ni Samuel, baka ito na yung pinipili ng Diyos dahil siya yung matipuno, matangkad. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi tumitingin ang Diyos sa panlabas na kaanyuan, kundi sa puso. Hanggang sa lumampas yung pangalawa, pangatlo, at walang nakita, walang sinabi ang Diyos, wala siyang pinili. Sabi ni Samuel, wala ka na bang ibang anak? Lahat na ba ay narito? Sabi ni Jesse, meron. May isa pa, yung isa ko pang anak na nag-aalaga ng aming mga tupa na andun sa bukid. Sabi ni Samuel, sige, tawagin niyo siya at hindi tayo uupo hanggat di siya nakakarating. Kaya nung pagdating ni David, sinabi agad ng Diyos kay Samuel na ito ang aking pinipili. Anong ginawa ni Samuel? Inanoint siya. Ito sabi sa verse 20, I have found David my servant, with my oil have I anointed him. Binuhusan siya ng langis, inanoint siya ng oil, at ito po yung pinili ng Diyos. Minsan may mga bagay sa atin na akala lang natin ay baka ito na yung nais ng Panginoon. Pero kailangan nating tiyakin muna, alamin muna, siguraduhin muna na yun talaga yung nais ng Panginoon.
Yun talaga yung pinili ng Diyos. Yun talaga yung gusto ng Panginoon. Di ba? Kaya nga sabi sa Proverbs, there is a way that seems right unto a man, but the end thereof is the way of death. Ba, may mga daan, mga bagay na akala lang natin, ito na siguro, tama siguro ito. Pero ang dulo pala ay kapahamakan. Kaya kailangan nating tiyakin sa Panginoon, Lord, ito po ba yung nais nyo? Alam po, ito po ba yung kalooban nyo? Alam po, naman kung gusto nating matiyak yung kalooban ng Diyos, isang bagay na pwede nating maging panuntunan para malaman kung ito'y kalooban ng Diyos, kailanman hindi sasalungatin ng kalooban ng Diyos ang salita ng Diyos. Ito'y umaayon sa salita ng Diyos. Kung kalooban ng Diyos. Kaya doon sa ating mga gagawin, kung hindi sinasalungat yung salita ng Diyos, kalooban nito ng Diyos. Diba? Meron dati akong inimbitahan sa church. Sabi ko, Sunday, pwede ka? Ang sagot niya ay, sige po, Lord willing. Bakit hindi ba kalooban ng Diyos ang dumalo at sumamba? Kalooban ng Diyos. Verse 21. With whom my hand shall be established, mine arm also shall strengthen him. The enemy shall not exact upon him, nor the son of wickedness afflict him. And I will beat down his foes before his face and plague them that hate him. Ito po, ang ganda po nung pangako ng Diyos dito sa covenant kay David, sa pagkapili kay David. Naandun po yung strength and protection against the enemies. Ngayon po, kung tayo po ay may pinagagawa sa atin ng Diyos at alam natin na ito'y kalooban ng Diyos, asahan na natin na naandun po yung kalakasan na ibibigay ng Diyos at naandun po yung protection ng Diyos. Minsan may mga bagay na kapag tiningnan natin parang hindi ko ata ito kaya. Kasi ang tinitingnan natin yung ating kakayanan. Nakatingin tayo doon sa ating kalakasan. Nakatingin tayo doon sa ating mga resources. Pero kung natitiyak natin na ito ay ang Diyos ang nag-uutos at nagpapagawa, kahit pa sa tingin natin hindi natin kaya, alam po yung gagawin lang natin? Sumunod. Pasakop lang tayo at sumunod. Bakit? Kasunod ng ating pong pagsunod doon sa pinagagawa ng Diyos, yung kalakasan na ibibigay ng Diyos at yung protection ng Diyos sa atin. Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo, sabi niya sa sulat niya sa mga taga-Pilipos, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Sa ulado ng maraming mananampalataya. Minsan nakikita natin yung mga salitang yan, nakaprint sa t-shirt, sa mga sasakyan, yung mga sticker. Ay po. Pero, hindi naman nagiging totoo sa buhay. Kaya dito, kung alam natin, natitiyak natin na yung isang bagay ay nais ng Diyos, kalooban ng Diyos at pinagagawa sa atin ng Diyos, ang atin lang pong gagawin, sumunod. Pagtiwalaan natin ng Diyos at sumunod tayo sa Diyos dahil kasunod, kaakibat ng ating pagsunod sa Panginoon ay yung pong kalakasan at yung protection niya sa atin. Verse 24, but my faithfulness and my mercy shall be with him, and in my name shall his horn be exalted. I will set his hand also in the sea, and his right hand in the rivers. He shall cry unto me, thou art my Father, my God, and the rock of my salvation. Also,
I will make him my firstborn higher than the kings of the earth. Na andun po yung yung exaltation to the heights of majesty and power. Ay lahat ay papapangyarihin in accordance with God's faithfulness and loving kindness. Ito po yung messianic fulfillment. Ba? My faithfulness, sabi ng Panginoon sa verse 24, my faithfulness and my mercy shall be with him. Andun po yung katapatan ng Diyos. Kasama. And in my name shall his horn be exalted. Kaya po sa atin, bilang mga anak ng Diyos, ito rin dapat yung ating pong ang atin dapat isa sa nagiging goal ng atin pong buhay ay yung maitaas ang Panginoon sa ating pong buhay. Kaya lang, ang tanong ay, nangyayari ba? Dun ba sa ating mga ginagawa na itataas ba ang Panginoon? Sa ating pong hanap buhay na itataas ba ang Diyos? Sa ating kabuhayan, ay itataas ba natin ang Panginoon? Sa ating mga negosyo na itataas ba ang Panginoon? Yung ating pang-araw-araw na buhay na itataas ba ang Diyos? Yung ating pakikisalamuha sa ating kapwa, ang Diyos bang naitataas? Minsan tayo ay parang nagiging nagiging tayong kagaya ni Nathaniel na kritiko. Nagiging tayong kritik sa iba. Nakikita natin yung mga kamalian, nakikita natin yung mga kapalpakan. Minsan kahit sa ating sa ating mga namiminuno, sa ating pamahalaan, ganito tayo, nakikita natin yung mga kabuktutan, kamalian na ginagawa ng mga politiko, pero hindi natin nakikita yung ating sarili. Di ba? Kaya yung pong exaltation ng kapangyarihan at karangalan sa kaharian ni David. Kaya ito po kasama yung katapatan ng Diyos at kagandahang loob ng Diyos. Para Para maitaas ang Panginoon. Hindi po para sabihin ang galing ni David, kundi para ang maitaas po at mapapurihan ay ang Diyos. Ito po yung sinabi niya sa Matthew 5 verse 16, sabi ng Panginoon Jesucristo. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Makikita ng mga tao yung ating mabubuting gawa, pero ang papupurihan dapat nila ang Diyos. Minsan ang pinapupurihan ay tayo. Dapat ang Panginoon ang mapapurihan. Kaya kung tayo ay pinuri, huwag nating tanggapin yung papuri, kundi ating ibigay sa Diyos. Verse 28, my mercy will I keep for him forevermore, and my covenant shall stand fast with him. His seed also will make to endure forever, and his throne as the days of heaven. Sabi na nga Panginoon, kanyang pangako, my mercy will keep for him forevermore, and my covenant shall stand fast with him. Yung kagandahang loob ng Diyos ay kasakasama, iingatan at ibibigay magpakailanman. At yung kanya pong covenant ay daw po? Stand fast.
shall stand fast with him. Matatatag na matibay. Ito po ang pangako ng Diyos. Kaya nga po kung babalikan natin, sa lahat ng pangako ng Diyos, ito po'y ating mapapanghawakan. Babalikan natin yung kanina. Bakit natin mapapanghawakan? Dahil siya ay able. The Lord is able to keep His promise because He is the creator and owner of all. He is the creator. Kaya ano man yung ating ginagawa, ano man yung ating nakamtan, ano man yung meron tayo sa ating pong buhay, alalahanin natin, hindi tayo ang tunay na nagmamay-ari niyan. Ang Diyos. Ang Diyos. Kaya nga sabi ko nga, minsan kahit sa mga religious leaders, akala nila sila ang may-ari. Ang tunay na may-ari, ang Diyos. Material na bagay na meron tayo, hindi tayo ang tunay na may-ari. Pinagkatiwala lang sa atin at sana tayo ay naging mabuting katiwala. Ang tunay na may-ari, ang ating pong Panginoon. Tayo po'y manalangin, Panginoon, maraming salamat po sa mga paalaala, sa saway at hamon, at dalangin ko po, Panginoon, ang inyo pong mga anak ay patuloy na ingatan sa buong maghapon. Dalangin ko po ang inyo rin pong probisyon sa anumang kanilang pangangailangan. Kung meron mang may karamdaman, bigyan niyo po ng kagalingan. At kung meron mang may suliranin, ay bigyan niyo po ng karunungan paano po ay malutas ang kanyang kinakaharap na suliranin. Patuloy din po na bless niyo ang inyo pong mga lingkod na ginagamit sa inyo pong ubasan, mga kapastoran, misyonero na inyo pong tinawag. Kayo po magpala sa kanilang mga buhay, sa mga ministeryong pinagkatiwala nyo sa bawat isa sa kanila. At patuloy din na dalangin namin na nawa kayo ang siya pong mahayag sa amin pong mga buhay at patutuo. Bless niyo po ang bawat isa. Ang lahat ng ito ay aking samat dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Magandang umaga po. Kain tayo ng Panginoon. Good morning at maraming salamat sa ating mga kapatid na nakasama natin ngayong umaga. Kay Sister Gloria Castillo at Brother Allison Dian sa Villa Salamba. Ganoon din kay Brother Leo. Good morning. Sister Gemma Gliponeo din sa Naga City. Magandang umaga po. At ganun din, nakasama natin si Sister Marian Belao Sopenya diyan sa New Zealand. Good morning at kay Brother Chris at sa inyong mga anak. Magandang umaga sa inyo diyan sa New Zealand. Ganun din kay Brother Roger Hermosa. Magandang umaga po. At kay Bernard Inis. Good morning diyan sa Delphine Albano Isabela. Ganun din kay Catherine Macas Polos diyan sa Hong Kong. Magandang umaga. At sa iba pa nating mga kapatid na ating pong nakasama ngayong umaga dito sa ating pong pag-aaral, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Magandang umaga po at pagpalain kayo ng Panginoon. At ating pong ipagpatuloy ito sa Lunes. Tayo po'y magkita-kita upang ipagpatuloy itong aaral, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Magandang umaga po muli. Pagpalain kayo ng ating pong Panginoon. Every word a shining light, guiding us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.
We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.